Mga kababayan, mga kawok, magandang gabi sa inyo rito sa hashtag Walk with Lan. Ako sila ng inyong lingkod na laging walk sa katotohanan sa gitna ng kasinungalingan na parang baha sa Maynila. Hindi matapos-tapos ha. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong drama sa politika. Si Senador Ping Lacson na biglang gustong magpatulong sa United Nations para matugis si dating Congressman Saldico. At bakit? Kasi raw fugitive na si Ko at may mga kaso sa flood control anomalies. Pero teka, bakit parang selective justice ito? At sino raw ang tinutukoy na bagman ni VP Sara Duterte? May ebidensya nga ba? O puro chismis lang para takpan ang iba? Mga kawok sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. Shoutout sa inyo. Kayong mga OFW natin na nagpapahirap sa abroad pero solid sa suporta sa katotohanan. At sa mga kabataan dito sa Pilipinas, walk kayo. Huwag matulog sa pansitan. Panoorin nyo ito hanggang dulo kasi itutuwid natin ang baluktot na naratibo. Una, factual muna tayo base sa mga balita nitong December 2025, si Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee ang nagsuggest na gamitin ng gobyerno ang United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, para tulungang hanapin at arestuhin si Saldico. Bakit? Kasi fugitive na raw si Ko matapos mag-resign bilang congressman at may graft at malversation cases sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng anomalous flood control projects, NBI na raw nag-raid sa condo niya at canceled na ang passport. Interpol red notice na rin hiniling. Okay, pero witty ito Si Lacson, dating PNP chief na kilala sa straight path, biglang international ang approach. Parang overkill para sa isang dating kaalyado ni Marcos sa House. At bakit ngayon lang? Kasi nitong mga nakaraang buwan, si Ko ang naglabas ng mga video accusations laban kay President Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na raw utos ang 100 bilyong pisong insertion sa budget. Tapos biglang tahimik si Ko at ngayon ay fugitive. No? Mga kawok, parang pelikula ito. Ang dating bagman biglang naging wanted. Pero sino ba talaga ang bagman dito? May mga lumabas na affidavit na si Ko ay involved sa maraming scandals. Pero may counter din na niya ay victim ng political persecution. Ngayon, critical tayo kay Lacson Bakit humihingi ng tulong sa UN? Anong kakay parang sa International Cooperation Against Corruption? Tama naman, ratified ng Pilipinas noong 2006, pero bakit parang ginagamit ito para silencerin si Ko? Kasi kung totoo ang mga sinabi ni Ko sa mga video niya na may mga insertion sa budget at kickbacks, bakit hindi muna imbestigahan ng maayos? Si Lacson pa nga ang nagsabi noon na ang claims ni Ko ay no probative value kasi hindi under oath. No, parang si Lacson dating tough cop, ngayon ay UN tough na. Bakit hindi Interpol lang? Bakit kailangan pa ng isang 191 countries? Bakit takot na makita si Ko sa Portugal o Amerika at magsalita ulit? At ang UN institution na madalas kritiko sa Pilipinas sa human rights, lalo na sa drug war noon. Ngayon, biglang kaibigan. Selective ba ito? Mga kawok kapag laban sa Duterte camp, okay ang international help. Pero noon, sovereign daw tayo. Ang ungkak ay maganda sa papel, pero sa practice, madalas ginagamit ng powerful countries para sa kanilang agenda. Dito sa Pilipinas, parang tool para habulin ang political enemies. Si Lacson na neutral noon, ngayon parang leaning sa admin. Balik tayo kay VP Sara Duterte Noon pa, inakusahan niya si Ko at Romualdez na kontrolin ang budget. Tapos nang lumabas ang flood control scandals, si Sarang nagsabi, bakit hinayaang umalis si Ko At ngayon, may mga bagong allegations na may bagman si Sara, pero iyon ay separate. Si Ramil Madriaga na nag-allege ng Pogo funds sa campaign. Pero factual ito walang direct link na si Saldico ay bagman ni Sara.
Sa katunayan, noon ay magkaaway sila. Si Sara pa nga ang nag-link kay Ko sa DepEd laptop scandal, no? Siya ang consistent, si Sara Duterte, laban sa korupsyon, sa budget insertions, ha? At si Saldi Ko, ha, dating congressman yan, kahit fugitive na, ang mga revelation niya noon ay nag-expose sa malaking anomaly sa DPWH flood projects. Billions na nawala. Contractors na nagbigay ng SOP. Hero ba siya o nagsasalita laban sa sistema? O victim ng revenge, ha? Politics. Kasi pagkatapos ng accusations niya kay Marcos, biglang kaso sa kanya. Parang si Koha, dating appropriations chair, ha, biglang naging fugitive from justice. Pero justice ba talaga? O justice for the powerful? At si Sara, inaatake sa confidential funds. Impeachment threats, ha? Pero strong pa rin. Inday Sara, idol ng marami, lalo na sa Davao at sa mga DDS. Mga kabataan, OFWs, ito ang laban para sa bayan. Huwag hayaang manalo ang kasinungalingan. Okay, ha? Base sa Senate hearings, ha? May ebidensya ng anomaly sa flood control. Contractors tulad ng Discayas nag-testify ng kickbacks. Si Ko, ha, involved daw. Pero counter ni Ko, insertions utos daw ni higher-ups. Si Lacson nag-clear kay Marcos pero name others. Okay, parang chess game, ha? Pawn si Ko, Queen si Sara, King si. Ay, nako. Well, alam nyo na yan. Mga kawok, supportahan nyo ang channel na ito. Subscribe na, hit that bell, ha, at join ang YouTube membership. Sama-sama tayong laban para sa katotohanan. Shout out sa mga taga-Pilipinas na nagsisend ng suporta. Sa US at Canada na mga OFW nagpapadala ng balikbayan, box ng katotohanan. Sa Australia at UK, na solid sa UAE at Middle East na matyaga. Sa Italy at Japan na walk, ha? Sa Germany at Hong Kong na intellectual. At mga kawok, habang nanonood, mag-shopping kayo sa YouTube. Shopping via Shopee at Lazada. May mga affordable gadgets, ha? Clothes at essentials doon. Perfect for Christmas, gifts sa pamilya. Support local sellers. Bili na via link sa description. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas at mag-comment po kayo, mag-shopping po kayo dyan dito sa YouTube shopping mga kaibigan. Yan. Marami pong merchandise at kung ano-ano pa, no? Gadgets at saka relo, no? Pwede rin po dyan, no? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.